What the member says? Amen. Hindi po tayo sa ating Bible sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3, down 1 to 7. 2 Timothy chapter 3, down 1 to 7. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating kabayan sa ibang bansa at lahat na dito ngayon. Salamat po sa inyong pong pagparito na makakinig ko ng mensahe ng Bible. Salamat po sa choir, yun din po sa special number. Dito po tayo sa 2 Timothy chapter 3, 1 to 7. At palitan pong pagbabasa na ayon po sa verse 1 ng chapter 3, 2 Timothy. This known also that in the last days perilous times shall come too. Proudest, blasphemer, disobedient to parents, unfaithful, unholy. Walang Bible po ay mga sundalong walang bares pag-isip sa kanila. Without natural affection, trust breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Paul. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. 6. Sabay tayo ng 7, go. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth of God Almighty. Sa Panginoon sa iyong salita na aming nabasa. Salamat po sa choir, sa special number, sa lahat ng dito ngayon. O Father, salamat po sa inyo. Dalayan ko po ang iyong presensya ay kumilos sa lagitnaan ko namin, Ama. Laging Paul, the servant, I am a man of nothing I can do. I can do nothing all, Father, to speak out thy word without thy presence. I need thy grace and mercy to use me mightily according to thy will. I pray, Father, nagkapusin mo kawin pag kumilos at ang mensahe maya, ay hamunin mo ang mga kapatid na nasa ibang bansa. Ganon din po ang lahat nandito ngayon, Ama. Salamat sa lahat ng biyaya. In Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Lahat po magsiupo. Lahat po magsiupo. Dito po sa title ng mensahe, The Return of Christ. The Return of Christ. Babalik po ang ating Panginoong Hesus. Siya po ay babalik. Pero dito sa ating pong talatang nabasa, sa 2 Timothy chapter 3, 1 to 7, maliwanag po na sa last days o kapanahunan na babalik po ang Panginoon ay nakalagay po dyan. That in the last days, perilous times shall come. Nasa computer age tayo na ito po ay simbolo na malapit na pong bumalik ang ating tagapagligtas. Ang Panginoon, ang unang kanyang pagpunta po rito ay yung pong ating pagkatubos na namatay sa bundok ng Kalbaryo sa magitan ng pagpanganak kay Maria, no, si Virgin Mary. Na yun po ang unang pagbaba niya. Okay? At siya rin po ay babalik para tayo po ay kukunin. Ito po ay tinutukoy na the return of Christ. Mahalaga po ang kanyang pagbabalik. Naalala niyo po yung isang kwento nasa Matthew rin, o sa Lucas, nasa 4 Gospel, na isang mayaman na mayroon din po pag-aari na ito po kayamanang panlupa. Malawak po ang kanyang lupain. Palagay natin nasa 20 hectares, 50 hectares. Ngayon, pinagkatiwala sa isang katiwala. At after 3 months to 5 months, babalik po yung may-ari. At sinabi niya, ikaw, isang lingkod ko sa bahay na ito, pupunta ka nga sa aking bukirin o sa aking bukid para kunin mo ang aking kaparte. Ganyan. Sa isang hektarya, ang parte ng may-ari ay naayon po sa ating usapan sa San Mateo. Di ba mayroon po tayo 16 o 15 o 12 labor lang po sa mga nagtatrabaho ng bukid. Ang lahat ng natira ay pag-aari po yung may-ari ng lupa. Di ba? Di ba ganon? Okay, itong mayaman na ito, kunin po yung aking parte. Umani sila ng 100, i-minus mo po yung 15 kabans. Tama ba yun, Brother Ares? 15. 15 po sa labor,
At pag-aari po yung pong 85, yung pong may-ari ang lupa. No? Sabi po yung mayaman, kunin mo yung aking parte at mag-enjoy po tayo. Noong pumunta po yung utosan sa bukirin ng mayaman, pinatay po doon. Pinatay. At nagbutos ulit yung mayaman. Sabi niya, itusan mo lang aking kakaisa-isa akong anak. Para sa ganon, pagdating ko sa bukid na aking pag-aari, ay re-respectuin at ibibigay yung aking parte. Kaya inutusan niya po ang kanyang anak. Pagdating po sa bukid, sabi po yung mga taga-bukid na nagtrabaho doon, kailangan patayin natin ang anak kasi siya po ang tagapagmana. Pinatay ulit po. Ang sabi ng Matthew o sa 4 Gospel po, sabi ng Bible, ano kaya ang gagawin yung may-ari ang lupa? Paghaharapin niya po yung pong pumatay sa inutusan niya. Okay? Ngayon, dito po tayo sa spiritual na ano bang hambing yan? The return of Christ. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos na ang katawang ito ay ang ating pong alagaang mabuti. Ang katawang ito, we are at the steward of this body. Temporary na tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa buhay pansamantala. Na ayon sa kanyang instruction sa banal na kasulatan, dito sinasabi rin kung paano alagaan ang katawang ito sa pamumuhay sa lupa. Ganon din po sa pamumuhay, pang-spiritual, kung paano paglingkuran ng Diyos. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, sa kanyang pagbabalik, ito ngayon ang natatagpuan. Ito, ano ba yung natatagpuan? Okay. The second coming of Christ is one of the most important event or doctrine of the Bible. We cannot study the ages of grace by looking at the end. Okay? The coming of Christ will be preceded by terrible days and apostasy. Pang pagbabalik po ni Kristo, nakalagay po doon na for men shall be lovers of their own self, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Yun po ang makikita sa kapanahunan ng last days. Tanong ngayon, pag-obserbahan mo ngayon na nangyari na. Nangyari na. Ha? For men shall be lovers of their own self. Makasarili. Lunes hanggang Linggo, gusto niyang sarilihin lahat. Sa bakit? Anong reason? Sa gusto niya pong umangat sa buhay o yumaman. Kulang po yung 6 days. Kaya gusto niya po kunin po yung pang-Sunday na unang araw na pag-aari ng Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, sa Diyos po ang may-ari ng Lunes hanggang Sunday. Haluin natin kung salita Ilocano kasi meron din makaintindi na Ilocano ito, no? Kasi kung puro Tagalog naman, wala na. Hindi na kung puro Tagalog na lang. O Ilocano. Ni Apo Diyos. Pinarswala iti pitungal daw. Okay? Lunes hanggang Domingo. Nimpo na ni Apo Diyos po kayo, hindi rin po wak may isa. Nakasingsingkot launa iti Diyos. Masyadong mabait. No, iti partihan, partnership sa tao iti lupa. Katungtong yung dila kung saan kaya, sino pinakamayaman dito sa San Mateo. Gusto mong magkipartihan sa kanya, boss, pwede magpartihan tayo. Akong sasaka sa iyong bukid at pag-aari ko ang 90 bagib 10. Kaya ba yun? Kaya. Bakit? Magkano bang pera mo? 1,000 po. Ako medyo ng pera mo. Bakit tayo magkapartner? Malayo ata. Wala na. Doon ka. Saan? Doon ka sa may kapartner mo 1,000 lang. Sa akin, medyo ng pera ko. Sabi niyo yung may-ari. Tapos mag-partnership tayo. Magpasalamat na tayo sa Diyos. Gusto po ng Diyos magpag-partnership sa atin. Siya ang may-ari ang lahat. Sabihin sa atin, gusto mo ba ang Diyos ang kapartner mo sa buhay mo? Yes or no lang eh. Pag yes, gagawin mo. Excuse me. Okay? Ayan. Kaya, hindi lang po kapartner ang ginawa ng Diyos sa atin. Hindi lang kapartner. Itinuring pa tayo, ang sabi po ng Bible, anak ng Diyos. Hindi lang tayo itinuring na anak ng Diyos, tagapagmana, ano man po ang mayroon sa langit. Meron ka bang makikita ng ganyan na tao dito sa upang ganyang ugali na ipinakita ng langit sa atin? Wala. Adaya kastangan na ipakita, dito daga nga inaramit di Diyos para kada tayo. Meron ba? Yan ang tanong.
Adaya makita yung ti ugali ti daga. Ano? Meron ba tayong makikita na ugali ng taga-daga nga ugali ti langit? Katulad yan. Ti ugali ti langit, ayatin na ti kapuso. Ti ugali ti daga, patayin na ti kapuso. Pangalawa, di ti daga, ayatin na ti pakinabangan. Ni Apo Diyos, ayatin na dyan ang pakinabangan. Ayatin na dyan ang pakinabangan. Itintin na niya bugbugtong anak na, ada ka kumpara na, wala. Kahit pagtitipunin ti kinabangan ng ti daga, intero nga daga, kapinarsuan ni God the Father. Uri, timbang mo di dyan, manong timbang na. O palagay mong tulyo, manong kwarta. Di dara ni Kristo nagtitidhan ang kaya kabayadan ti daga. Hindi yan nagsayasay, hana na minsan nagsayasay. Namin ado nagsayasay, para lang bayadan ti baso tayo. Kas dyan ti kabalong tayo, ti samo ni Apo Diyos. Ngayon, iti tiyempo, iti panagsublina, nang namain ni Apo Diyos, na dahil ti nga bagi, pinagkatiwala ka ni Apo Diyos kada tayo, as kaswon tayo ba't kuma. Han tayo kumamot ka baybayan, dahil ti nga bagi, nga napuno iti aso. Kanyang aso. Alam mo yung lugar, nakaso, kananda. Yeah. Lalabas po yung usok. Diba, Ted? Para lumabas po yung usok sa ilong mo, paano gagawin? Alangan naman tapos yung sakyan gamitin mo. Paano gamitin yung blank? Oh. Ikaw, umuusok din ata yung ano. Dito, umuusok, iwan ko na mayroong ganyan. Ha? Alam nyo, ayun na nga, pinagkatiwalaan tayo ng katawang ito pansamantala bilang steward temporary to take care of this vessel. Habang wala ang Panginoon, anong ginagawa ng tao ngayon sa katawang ito na pinahiram ng Panginoon pansamantala? Tayo ba ay pagkatiwalaan? Sige nga, anong ginagawa ng katawang ito? Ha? Kaya sabi ko ng Bible, mayabang na ang katawang ito, makasarili. Ha? Ano pa? Disobedient sa magulang. Hindi masunurin na anak sa kanyang mga magulang. Hindi po banal ang kanyang pagkilos ng matatagpon sa tao sa lupa. Ang mahirap yan kung mayroong ganitong ugali ng mga anak ng Diyos. Ha? Napakabait, sobra na. Iyong ginawa ng Panginoon sa atin upang tayo maging anak ng Diyos. Saan ka makakita ng kanyang Diyos? Mamahalin tayo walang pakinabang ng Diyos. Ang hinihingi na lang ng Diyos sa atin, ang ating katapatan to serve the King. Faithfulness, true from the beginning. When you receive Jesus Christ, being born sa Savior Lord, kailangan matagpuan naman sa atin ang kahalagaan ng katapatan. Kailan matatagpuan yung katapatan natin? Kung tayo ganyan na. You can serve God kung patay ka na, nasa libingan na. Ngayon tayo malakas pa, maglingkod na. Pag dumating ang kamatayan na ito, may part, Lord. Ito ngayon ang reward mo. Dito reward mo, anak. So yung sabihin sa atin, ang ating buhay sa lupa, absence from the Lord is present in this body. Pag tayo absent in this body, present din kinahanap sa tabi. Mayat tumalaot yung pangalawang pagkikita. Meron pa eh. Meron pa tayong pangalawang pagkikita sa Panginoon. Pag tayo namatay, ang katawan, balik sa lago. Yung kaluluwa nakatira rito. Nakikita kayo, makikita pa tayo sa lumikha sa atin. Tatanungin tayo, anong ginawa mo? Sabi, pinagkatiwala ko sa iyo, pansamantalang buhay sa lupa. Kung sabi na, ano sasagot natin? Pinagkatiwala ka, Israel, na ang buhay na yan gagamitin mo sa lupa. Huwag mong kalimutan maglingkod sa akin. Ako ang provider sa lahat ng panahon sa buhay mo. Ako ang pinanggalingan ng buhay. Anong ginawa mo? Sasagot na ngayon. Kaya nga meron tayong Holy Bible to warn us, para i-remind sa atin na ang katawang ito ay mahalaga sa Diyos na hindi mo binigyan ng halaga. Marami pa rin Kristiyano, na minamahal nila yung pagganyan. Ngayon ganyan. Tubig, tama. Pero yung tubig na nagbibigay dalawa. Diba, brother? Pero ganun eh. Tubig nag-ibangan nyo. Nung hindi nakainom, marunong magsuklay. Matuwid ang salita. Nung nakainom na, noon hindi ka marunong mag-English, ngayon may English ka na. Ba? Di ba gano'n? Nagbago na. Kaya, magkaiba yung espiritu ng tinutukoy na tubig na yun. Kasi yung filled by the Holy Spirit for us to be used in the vineyard of the Lord. Dapat nating alalahanin na mayroon pa tayong babalik. Pag hindi mo intindi ng pagbabalik ni Kristo,
Kung bakit babalik? Dahil mahal pa rin tayo ng Diyos na naiwan sa lupa. Kahit iniwanan tayo ng Panginoong Hesus, yung pong Holy Spirit na mayroon po tayo, yun ang naggagay. Ang dapat natin gawin na araw-araw, na yun naman ang hindi mo binigyan ng pansin. Alam ang binigyan mong pansin? Binigyan mo ng pansin yung tukso ng sanlibutan, mayabang, yung pong mga bagay na hindi nalulugan ng Ama. Ang anak ng Diyos, matutong umawa. Ang anak ng Diyos, matutong mahalin ang kaaway. Ang anak ng Diyos, mananalangin. Ang anak ng Diyos, matuto rin ihasik po ang Ebanghelyo. Kaya members, I challenge you for the first point. The title of the message is The Return of Christ. 4.3, the characteristic of the world in the last days. Sinangkit ko kanina, mayayabang, naging yung ulbot, abot yung ulbutat na kakapsa, narasibutag. Kita nyo mayaman ka man kung mahirap ako. Ang pagkaiba natin, marami kang pera, ako'y wala. Bakit magbabago ka ng ugali? Maganda sana kung pag ikaw ay mayaman, ako'y pobre, kumakain ka ng ginto, ako paray. Ayan naman ka. Parehas na kinakain natin. Mayaman ka man kung mahirap ako, kumakain ka rin ng kanin. Pumunta ka rin sa siya. Ako pumunta rin sa siya. Humihinga ka rin, humihinga rin ako. May kaluluwa ka, mayroon din akong kaluluwa. Bakit magyayabang ka? Sabi ng Bible, lahat ko ay pantapatay sa harapan ng Diyos. Magpasalamat ka tayo kung mayaman ka at ikaw ay magiging ka rin sa bulsa. Walang pera, pwede yun. Ayun po ang dapat natin gagawin. Ang Diyos, mayaman ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos. Kailanman hindi nagbabago ang Diyos. The Bible says, hindi nagbago, naging mayabang ang Diyos, mapagpasensya ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, maunawain ang Diyos. Meron tayo. Saan tayo nagmana ang ugali? Dapat alisin natin yung ugali ng word. Dapat lang yung mga kapatid. We are now a soldiers of Christ, fighting for a cause because God loves us so much. Minaro tayo ng Diyos. Niya Apo Diyos ay ayatan na tayo launay. Iso ka na tayo, agsirbi tayo umot kini Apo Diyos ko nga sipupudno, nga kanayon di pa nagbiag tayo, anya man na discouragement. Nga umay ka na tayo, anya rin, gini Jesus kasi yung napantupi ka niya, discouragement. Kaya nga ang discouragement, ang vitamina para hindi dumating ang discouragement sa atin. Kung tayo mo'y dapat matagpuan ko yung masarakan niya, kakararag kini Apo Diyos. Dato'y gawin ang tayo magkakararag, kini Maria kayo magkakararag. Gawin ta anak, dato'y niya Apo Diyos, ano ni Maria kasakulan, ni Jesus Christ, ni pagkararagat at tan. Hello? Alam niyo, the characteristic of the world, di ugali tinubong, di yakay ni Kristo. Kanya mo yung taktak si daga, sige ba? Palagay mo niya, kababa na ang tirabaw si daga. Anya, ikakarit na nga. Kidyo bagi na kifles, nagapo kitapong. Medyo kwartang ikakarit mo, oray niyang oras, mawag mo tayo ka. Sige. Sige ka, profesional ka. Ugado ka, doktor ka. Parehas tayo ng kanin. Matay ka mo, makaya. Anya, di mo ba yung hikalit tayo? Hindi ba? Ngayon sa tibag mga diba, nanalastig lang ulit, hindi na tao titaga. Anya yan, di kakalit na, ulput pa, di tao titaga. Makasarili. Pinagkatiwalaan tayo ng kayo, tao tayo matinawin. May pinag-aralan ka, humble yourself. Saludo ka. Saludo ako sa iyo. Bakit? Nakaka-encourage ka maka. Pero kung may pinag-aaral, mayabang ka, wala. Imbis na nakaka-encourage ka, nang papahina ka. Ikaw, wala kang pinag-aaral, bobo, walis ka. Ganyan, may pinag-aaral na yan. Katulad yung ugali ng world. Ang world, hindi ka intindihan. Kung matataas sa tao ngayong karap, ikaw ay maliit na tao. No, doktor, lagi ka in-entertain ng doktor, kahit mahirap ka, kasi pagkakitaan ka, ganyan-ganyan lang, 150 ka. Di ba? Attorney naman, nagkakonsulta ka, consultation fee, meron na kaga, kumikita. Entertaining ka. Hello, sir. Kabigin ka po sa, Pero ang Panginoong Diyos,
inintertain ka, inintertain ako. Wala naman siyang makukuha sa atin. Kasi ang matatagpuan sa atin, baho, kasalanan. We are worms. Isa tayong uod sa harapan ng Diyos na dapat itapon sa apoy ng impyerno, kailanman hindi titingnan ng Diyos. Yun po ang ating kalagayan. Pero magpasalamat tayo sa Diyos dahil po, ang ugali ng world, binibigyan pa rin ng Ama ng kapatawaran. Ang sinuman manampalataya, ang kanyang susubuin na anak, ay magkaroon ng kaligtasan. Si Satan naman, gumawa rin ng counterpart sa solusyon ng Diyos, sa kaligtasan ng tao. Sa pamamagitan ng religion, may ligtas ka. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, para ikaw mapunta sa langit. Si Satan magaling. Hindi lang magaling, politician pa. Mandarambog, manuloko. Murderers from the beginning. Kaya hindi pwede pagkatiwalaan si Satan. The problem of social structure is disobedient. Ang mga anak, katulad po itong mga bata, dito. Ang mga young people, disobedient child. Mayroon na noon, mayroon ba rin ngayon, pero dumadami ngayon. Noon ang bakla, nahihiya magpakita. Ay ngayon, lantaran na. Nung panahon noon, ang mga dalaga, hindi makikita yung legs nila, tinatakpan. Pero ngayon, lantaran na rin. Yun ang ating kapanahon na. Noon buong tribo ng kabundukan, ikaw talaga, papatay ka pag nakita po ganyan, legs ng dalaga. Pero ngayon, hindi lang legs yung pinapakita. Masahol na ngayon. Yun po ang nangyayari ngayon, na yun ang tinutukoy ng Biblia. Ito po yung pong pagbalik ng kapanahunan ng pagbalik ni Kristo sa sanlibutan. Ito po ang matatagpuan. Ang ganda sana ang matatagpuan sa mga anak ng Diyos. Pag dumating, nangangaral ka, nagbabahagi ka. Diba? Kaya, iba ngayon. Tingnan niyo po. Dalawang puntos. Dito tayo sa verse 5. The corruption of religion in the last days. The corruption. Having form of godliness. Yung pong form guarantees outward likeness, empty void of inward position. Tulad dyan. Mayroon din pong nangangaral na inaasawa yung kanyang young people. Katulad dyan, may nangyari sa mga pare. Di ba gano'n? Mayroon. Sa front, maka-Diyos. Pero sa inside, parang world. Kaya nga, sinasabi ng Bible, yung pastor, kilatisin yung pastor nyo. Ang buhay niya kung paano tinawag. Mahalaga yun eh. Alam nyo naman ang buhay ko. Yung pastor, ang kilatisin yung mabuti. Kung talagang tinawag ng Diyos. The corruption of religion in the last days. Ito kasing mga Katoliko. Ito yung Katoliko, dumalaw na ni Santo Papa ng Pilipinas, katuntunang presidente. Presidente order lahat po ng mga na magkaroon ng Katoliko, Roman Catholic Church sa bawat bayan. Pwede. Magkakaroon ng violation man ng batas, iba naman paraan para may distribute ang lupain para sa mga Katoliko. Hindi nila alam dito sa ating bansa, nung dumating po ang Kastila, dala nila ang Roman Empire, na ito po ang pumatay sa ating magigiting na pinuno. Para sa kupin lamang ang ating bansa. Yun po ang kanilang target, hindi man to Christianize. Tanungin mo sa pare, nasaan sa Bible po pare na sambahin si Maria? Wala nang makita. Saan pare po yung, bakit ribulto isasambahin yung ribulto? Kesa sabihin nyo yung ribulto hindi naman ang Diyos. Pero sabi ng Bible, huwag kayong gumawa ng ribulto na nagaputi kain ingas na idingato, kalanglangan at tidaga, kinanyaman dito unig tidandano, kinanyaman nga makita yung aday tangatan, hanyo kupyahin nga aramid nga ribulto, hanyo idang pagbabang kasbay sa nga Diyos, tas siya nga Diyos managimo nga Diyos nagtawag mo tayo. Anak, kasilalalang na lang. Maganda ko muna na-accomplish yung tao. Dapat yung Amerika, awan dito. Iso nagarapit yung na. Habang aday dyan, ay kaya pagsambahin natin siya, isunod tayo. Umamay. Ito ko natin Biblia, kaya na-accomplish kita everywhere. God is everywhere. Maliwanag naman yun. Wala naman may pakita sa Bible. Kaya, hindi mo pwede yung ganun. Yung kung depravity. Itong tao sa lupa ay punong-puno ng wolf. Ng ugali, yung ugali ng wolf, alam niyo naman, yung ugali ng animal. Kaya nga, tayo bilang mga anak ng Diyos, we should aware
agan anad tayo kumakadagiti false doctrine na ang kaligtasan ay kapilya, na ang kaligtasan paggawa ng mabuti, na ang kaligtasan ay pagsunod sa pangulus. Tayo po ay nag-lecture na tungkol po dito through biblical ways. Kaya, huwag tayo pong paluko. Dapat tayo po magbigay ng encouragement sa mga mananampalataya to continue to bring the message of repentance sa mga tao. Katulad dyan, pumunta ka sa Barangay Estrella, matakap sa tayo pamatinta, ang pangalan niya ay Buwan. Pero tibarkada na kayo, kumakasta. Kaya kumustawa ni Buwan, Brad, mabait yun na ito, pastor, apay. Ang muna bagikad Buwan. Apay, yung may ganda kami, ginom na tibasin, bumatang pa itiimin may, so simple. Diba? Yung ko na dahil tama nga wal ka, dala kung sino nagsasaw, maka-Diyos ibagbagalang. Nya, hindi ba? Maka-out din niya langit, pumasok sa langit. Kabusong da, ibig sabihin ni Juan, is istanating testimony. Get design. Ngayon naman, ay, nasimple din yan ng Juan, amin na barkada na ibagada na nasimple. Compromiser na tangawanan. Okay? For the last point, the coming Christ in the last days to redeem the church. To redeem. Ang ibig sabihin ng church, yung mga mananampalataya. Para magkaroon po tayo sa Ephesians 1:7. In whom we have redemption through His blood. Redemption here is a ransom, forgiveness, and freedom. Justification and sanctification was already given to us. Magpasalamat tayo mga kapatid. Si Kristo kinumpleto niya, awan di kurang na. Wala pong kulang, kinumpleto niya upang walang dahilan ng mga tao sa lupa na tumanggap kay Kristo na mag-excuse po tayo sa larangan po ng Judgment Day doon po sa pangalawang buhay. Hello? Wala tayong excuse sa pangalawang buhay dahil ang katawang ito pansamantala lamang sa lupa at babalik sa lupa. Ngayon yung nakatali dito, haharap din po sa lumikha sa atin na nagpahiram ang buhay na mayroon po tayo. Ngayon, ano ang isasagot mo pagdating sa Judgment Day? Ay, ikaw, brother. Ikaw, sister. Nasaan ka? Ganitong betsa, nasaan ka? Pinahiraman ka ng buhay. Umabot ng 70 years old ka. Computin po yung ilang oras ka naglingkod sa akin. I-compute natin yung oras ka naglingkod sa lupa. Sana tayo. Lagi tayong maraming kulang. Minsan lang ang buhay. Iisa. Make it a precious. Yung buhay na pinahiram sa atin. Huwag naman natin sayangin ang buhay na wala pong awan na aramida na dito daga. Sayang tibiyag. Dinanay niya din dyan. Hindi ako na yung taon ng 80. 90. Sigurado ka? Palagay mo 89. Yung matanda. Titawin na data. Dating katuliko ata. 89 na ito, Pastor. 89. 89. Napagpaglan ng katuliko. Hindi naging baptisan, hindi kabusog daw gusto na. Ano kaaway na mo tayo, hindi kayo gagayim na kabusog daw. Diba? Ay, kino di ka doon ko may kakadba ng buhos-buhos pa niya ay, nasingkot, datang bakit, ay, sir. Saan tumakdat pang pati? Kaya members, I challenge you. Apay nga tayo huwag kayo kaysa ngakan kanayo, programa ni Apo Diyos City Church. Magkaroon tayo ng pagkakaisa mananalanginin na Kristiyano, nagkakaisa pumunta sa soul winning, nagkakaisa sa ano ba? Pagmamahalan bawat isang kailangan bawat sa spiritually. Kaya nga, i-pray nyo ako dahil we are planning to go in Hong Kong by this, I think, itong loobin ng Diyos. We are praying na ito sa Hong Kong. Dumating man yung kano, hindi. Depende yung anong kalooban ng Diyos. Kasi yung church ang dahilan kung bakit ang pagpunta doon. At si Mrs. ko naharap ko sa tinutukoy na test. Na-examine ang kanyang heart na tagpuan na mayroong barado. Ngayon, ang susunod na ngayon sa kanya ay ititest ko yung heart niya kung ilan ang barado.
Pag matagpuan 3 ang barado, maghahanda kami ng 350,000 para i-bypass. Pero pag matagpuan 4 pataas ang barado, maghanda ako ng 850 open heart na operation. Kaya pray for us. Okay, amen? So panalangin mo kami. Nanawa hindi maabot yung 3 barado, 2 barado, kundi ang Panginoon mag-i-intervene yung affairs ng problema. Kasi po, kung pera lang ako, pwede magbigay ng Panginoon. Marami naman siyang meron siyang kapatid. Pero ang hinihingi ko sa inyo, yung faithfulness unto the Lord and pray for her. Pray for her. Magkaiba kasi yung mawalan ka ng isang kapartner sa buhay sa larangan ng pag-ibig. May pagkaiba po yun. Kaya pag-pray niyo po si Mrs. Carlos. Ganun din po yung matutuloy kami sa amin po pagpunta sa Hong Kong. Dahil po sa Hong Kong kasi mga kapatid, yung church ni Mrs. ko ay mahigit 500 doon ang kanyang attendance po doon under kay Pastor Tim na nasa Canada na ngayon. Pero natibay ng gawain doon, napunta kong 250 attendance doon. Kaya hindi ako ang savior doon. Kundi gusto ko lang makita ang gawain kasi pinagpipray kami yung ibang membro doon na ako'y magiging pastor doon. Sabi ko, kung ang Gethsemane hahawak doon, pwede. Pero kung doon ang hawak dito, hindi pwede. Kaya nga, pray for us kung anong plano ng Diyos. Kaya sinabi ko kay Brother Fred, kung loobin ng Diyos, magkakaroon yung isang bisita, kahit linggo magbisita. Adi, ikaw muna po. Depende ng plano ko nyo. Kasi mayroong paggawain dito. Itong mga preacher na tinuturuan. Ewan ko, lako muna yung mga preacher. Na mga men, kailangan natin mga men. Panglakayin ito yung iglesia. Na yung ating isinusulong is to preach repentance to the people. Hindi po yung religion. Kaya kailan tayo magkakaroon ng ating mga men. Kaya iayos natin ang pag-aasawa ng mga membro na hindi pa married. Para kailangan po kayo pong mga men. Kayo po ang susunod sa amin Ilan ba taon mo, Brother Joey? Akala ko si Binti, wala pa? Bata kaya, 40. Kaya Brother Fred, magsi-60 na. Si brother mo, 50. 50 na. Maraming mga bata pa rin dito. Kaya, ipag-pray natin din mga men. Si Brother Relax sa sarili ko, di ba ko lang ilang taon na yan? 98? Ay, may pagkabingi ako. 98 ka. Ano mo talaga, Brad? Ba't may iyak ko magsalita ng edad? Si Brad, yung taga-ramo. Nakalimutan pa ka ng Brad. Ha? Marumulo. Ilang taon mo na? 38? Malayo sa buwan. Diba? Hindi, 28. Hindi, 38. Parang malayo ka sa mukha eh. Si Robinson, iba ko lang, mga 69 siguro. Okay? Kaya, ayun, marami kailangan sila natin pa. Kung hindi kayo tutulong sa ministry, sino magpo-proclaim yung repentance? Meron ka bang alam na pwede mag-proclaim ng repentance kung makasalanan ka kailangan sa Kristo? Meron bang ganyan? Wala, dito lang magkikita yan, mga kapatid. Kaya members, I challenge you to stay in the land of our faith. Huwag kayo liliko sa kaliwa. Si Sister Esther. Ilan taon ka na, Sister? 62. 72 o 62? 62. Ganyan, tawa ni Sister Lady. Huwag ka mag-ala, Sister Lady. Alam ko edad mo Okay? Tignan mo yan. Maganda, mabuhay pa ng 20 years si Sister Esther. Kahit 20 years. Ako, ewan ko na sa akin, 28 ako. Maganda, mabuhay pa kahit. Ganyan. Kaya, magpasalamat tayo sa Diyos. Na tayo may mabubuhay pa kahit 5 taon, 3 taon, di ba, Brad? Kaya, thank God, kayo po mag-aasawa naman apuray mo, multiply. Yan ang utos ng Panginoon kapatid. Di ba? Kaya, I challenge you, the coming of Christ, hindi natin alam. Pwede bukas, pwede sunod na araw, sunod na buwan. Walang nakakaalam. Kaya, continue to pray, continue to serve, be faithful to serve the Lord. By all costs, huwag tayo pong hihinto na maglingkod sa Panginoon. Tayo po yung manalangin, O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na paalala sa amin. Salamat po Diyos sa mga members na sumusuporta sa iyong gawain, sa pagtuturo ng mga bata.
At ganoon din po sa mga bata na sila po ay faithful no matin po sa pagtuturo ng mga teachers na yung po ginagamit. Ama, bless them, Father. Ganoon din po ang choir directress, Sister Frenalyn, ganoon po ang mga members ng choir. I pray, O God, to bless them. Ganoon din po ang mga members ang sumusuporta sa mission, sumusuporta sa tithes and offering. Sa mga members who prayed hard for the success of their ministries, thank you, O God, and bless them. Dalayan ko ang paalala mo sa amin ng pagbalik ni Kristo ay sigurado na siyang babalik. Pero hindi namin alam, Panginoon, kung kailan babalik. At ang kanyang pagbabalik, O Diyos, it is a wonderful reunion in heaven. Na ang lahat na yung po tinubos, magkita-kita sa langit na may kagalakan at may kasayahan doon. At ganun din po yung tagalupa, you destroy the world. At didibay mo ang mundo, Panginoon. Salamat po, Diyos, na ikaw na Diyos mapagmahal sa amin despite the fact that we are all sinners in thy sight. I pray, Father, na hamunin mong bawat pananampalataya to come to the altar. Tayo po'y magbuklod na manalangin na hindi lang po sa mga kapatiran dito sa bayan ng San Mateo, kundi lahat ng mga members ng Gethsemane. At ganun din po sa yung mga kapatiran na sa ibang bansa. At ang service natin sa Wednesday night, huwag kakalimutan. Tayo pa pag-pray natin na maging success. Ganun po, lahat ng ating missions na ating sinusuportahan. Lahat kayo po, mga members, welcome forward and pray together. O Diyos mi, manangasi, agyaman kami launay, Ama, tiadunay ang pamaragit mo kada kami. Ngakan kanayon nga sangka, O Diyos, na nagpurpuran kada kami, apan ang support financially, spiritually. Nga siya, O Diyos, ang nagbalbalin ti amin na simpo, di kayo baga, saan ka man nagbalbalin ti tawag, saan ka man nagbalbalin ti panahon. Agyaman kami kika, O Diyos, ket nakawanin kumaapo, Dagiti nagpasbasulam mi nagbalbalog kami uray minuto, uray oras, uray segunda. Kadagiti napigsa nga sulisog ti daga, O Dios. Tinapos mo na ida. Papigsa nga ro ako ti pamati tunggal may sama na ng parataya nga uray kin Kristo. Ti panagsubli na tapno mayda kami alay, dalhin mo kami sa bayan na bayan, sa langit na bayan. Dawatig nga ro, O Dios. Napapigsa nga ro ti pamati mo ti kakabsatan sa bali nga daga. Tas tamo to Diyos na magamit kami in furtherance of the gospel, na ma-involve ang lahat ng mga men in furtherance to preach the word. Ganun din po sa ministry ng bayan po ng Alicia sa Barangay Salvacion. Dawat karo nagiti mananampalataya daya po may sublimida ng unang Diyos kasi kati makita ti puso da kati panagsurvey. Awan o Diyos ti panakauma, awan mo ti panakaupay. Dagiti members who faithfully support the word, bless them, Father, by the grace and mercy. Itismis mo kami, Apo, na dakagalakan. Nga daan kami pumati ayat. Kadagiti sasaon, ingganang ngang subli, anyaman ti problema ti daga. Ayatin milang taako ti sa. Dagiti adanan na yun na physically, spiritually, agasang mida. Dagiti members, O Panginoon, I commit unto their hand to take care of them with their families. Salamat sa mga blessing. In Jesus Christ, Amen. God bless. Agbati po dagiti ay masignan.